Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Lalakahan, Santa Maria, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa kanyang nasasakupan sa Barangay Lalakahan, Santa Maria, Bulacan. Na signagalang po ng barangay, Kapitan Aldrin Gubala. Kap, kumusta na po kayo? Okay naman. Alright, Kap, for the second term, kumusta na po basta ngayon ang Barangay Lalakahan? As of now, yun nga, marami na ng pagbabago nangyari sa aming barangay. Opo. Kasi nga, yun yung marami kaming nahingin ng tulong. Opo. Una-una kay Completo, Mm. dahil malapit din ako sa kanya, kaya ayun, malapit din yung grasya. Tama po kayo, Kap. Alright. Pero Kap, may tanong po, unahin po natin regarding for the peace and order dahil sa aming pag-iikot daw po ay sadyang, kumbaga, mapayapa at matahimik daw po ang barangay Lalakan. So ano po bang mga batas na pinapatupad nyo dito Kap, para manatili po ang katahimikan sa ating nasasakupan na barangay? Kaya yun nga, yung mga ordinansa namin, Opo. hindi namin hinahayaang hindi ipatupad. Siyempre, kaya tayo may ordinansa. Kailangan ipatupad natin yan para mapanatili natin yung katahimikan. Una-una doon sa mga kabataan, yung ating yung batas para doon sa mga minor na bawal gumala sa gabi. Opo. Kasi yan ang karaniwan na nagiging problema ngayon, yung sa kabataan. Kabataan, tama. Hindi mapigil ng kanilang mga magulang, hayaan. Ano. Kaya kami dito sa barangay, pinatutupad namin yun para makatulong din naman sa mga magulang. Ayun. So regarding sa parang curfew na tinatawag Yung natin. curfew. Alright, okay. Pero Kap, may tanong ko lang po, regarding sa ating mga tanod na very aktibo po nagsiservisyo, so ano po talaga ang talagang tinututukan natin dito sa regarding sa peace and order? Yun, sa mga tanod naman, siyempre, bilang sila yung nangangalaga dun sa ating peace and order. Opo, opo. Kailangan pangalagaan din natin yung mga tanod. Kung ano yung mga pangangailangan nila, kailangan natin ibigay. Opo. Kasi ang hirap ng inaabot ng ng mga tanod. Tama po. Kasi ako dati nagtanod sa bayan. Kasi Okay po. yung aking kaibigan na konsyal, sinamahan ko siya sa pagtatanod. Kaya, yun, dumaan din ako sa pagtatanod. So nag-volunteer din po kayo sa, sa bayan. Kaya Opo. alam ko yung hirap ng mga tanod. Kaya dapat huwag nating babayaan Opo. sa pangailangan nila. Una, yung mga pagkain nila. Opo. Tapos yung mga equipment nila. Opo. Mga raincoat yan, kailangan nila yun. Opo, Para pag rainy continuous- season. Continuous yung kanilang pagbabantay. Alright, okay. So dito naman po tayo Kap, regarding sa environment. Dahil nga po sa aming pag-iikot ay isa din po sa napakalinis na barangay, ang Barangay Lalakhan. So ano po bang maging, kumbaga, pinapatupad din dito mga batas ka para matili po ang kalinisan sa ating nasasakupan na barangay? Ayun, may mga batas din kasi ang DLG, Opo, kailangan opo. natin sundin. So every week, meron clean up drive. So yung mga tao rin, tinuturuan namin na makilahok. Kasi hindi lang dapat barangay, makiisa rin dapat ng mga tao. Tama Kasi po kayo Kap. ang barangay kasi, hindi sabihin barangay lang, kailangan turuan mo rin yung mga tao. Tama naman po kayo Kap. No? Alright, okay, si tuloy-tuloy lang po Kap, and continuous lang din po, alright, okay po. Pero kung para sa inyo Kap, may tanong ko lang po, for the first term and second term kasalukuyan ngayon, ano po ba ang ating, kumbaga tinatawag nating mga naging accomplishment Kap, dahil ang laki na po ng pagbabago at pag-unlad ng Barangay Lalakhan? Ngayon, nung first term ko, yun ang inuna ko. Kasi isa sa mga pangarap ko yun na malagyan ng riprap yun. Oo. Gilid ng kailugan. So, at this time, kumpleto na Opo. lahat ng gilid ng ilog. Maging yung mga sapa, meron na rin. Opo, tapos na. Tapos Ayan. na. Ay, Right. dati, yung problema dito sa amin, doon sa bandang ulog, Opo. binabaha. Ay ngayon, pagka umulan, hindi na inaabot ng magdamag. Ayun. Sa gabi pa lang, wala na yung tubig. Opo. So, naging kampante po ang ating mga kabarangay lalo po sa malapit sa ilog, Kap. Bukod po dyan, Kap, sa pag-reprapping ng ating kailugan, so ano pa po ang karagdagan nating nag-accomplishment, lalo po sa pagpaganda ng ating barangay pa? Ayan, nagkaroon din tayo ng bagong classroom. Opo. Two-story na 4th classroom. Yun, nahingi rin namin sa pamamagitan ni Kong. Opo. Tapos, yun nga, yung isa sa mga pinaplano ba nga namin, yung evacuation center namin, gusto na namin itaas kasi ang Barangay Lalakhan is naliligiran ng ilog. So pag umaapaw tong ilog,
yung aming evacuation center is binabaha rin. So kailangan na namin baguhin. Kailangan i-level up na namin na mayroong second floor. Opo. Yun, Ayun. para sa kaligtasan siyempre ng tao. Tama po kayo. Talagang tunay ka naglilingkod, Kap, kasi inuuna po ang kung talagang kaligtasan ng ating mga kabarangay regarding po may kalamidad, regarding sa ating evacuation center. So yun po yung pinapangarap niyo pong mga ibig sabihin priority sa ngayon, Kap. Sa Bukod ngayon. pa po dyan, ano pa po? Yun nga, yung Pagkabuhayan. pangkabuhayan. Siyempre, kung ayos mo na, kailangan mo naman ng pangkabuhayan ng mga tao. Tama po kayo, Kap. Para siyempre, na tag dito, yung iba kasi, kahihirapan yun Opo. sa trabaho. Ngayon, ang barangay kasi Lalacan is naging industrial site na. So, iniintay na lang namin yung mga mamumuhunan dito. Kasi, Mga investors. investor. Opo. Actually, may mga yung kanilang mga lupain dito na nabili, kino-convert na sa commercial. Siguro, mga dadating na panahon, mag-uumpisa na rin siguro yung mga industrial site dito. Wow, alright. Okay, pero Kap, nag-conduct po kayo ng mga livelihood program dito sa ating barangay Lalacan? Meron naman. Kasi isa sa mga priority namin yun, yung sa aming GAD, yung gender and development. Opo. Tuturo kami ng mga livelihood program. Wow, alright. Una yung welding, tapos yung food Meat processing. Opo. Yun. Tapos hairdressing. Marami pala po, Kap. Alright, okay. Kap, kung nanonood po ngayon ng ating mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila, Kap? Yun lang. Gusto ko lang na kailangan maging cooperative sila. Kung ano yung mga kailangan ng barangay, kailangan nakikiisa sila para siyempre sa mabilis sa pag-unlad ng barangay. Tama po kayo, Kap. Okay, so ano naman po ang mensahe nyo, Kap, sa inyong masisipag ng mga barangay worker at ang inyo po mga kagawad na patuloy po kayo nagkakaisa dito sa barangay Lalacan, Kap? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Yun nga, kailangan talaga yung magkaisa lang. Kasi pag nag-awatak-watak, hirap kumilos. Tama po kayo, Kap. Kung nagkakaisa, kung ano yung itiin ng isa, kailangan kung ano yung makakabuti para sa barangay, yun ang gawin. Di ba? Opo. Huwag na kontrahin. Kung ano. Tama po kayo, Kap. Okay. Muli, ako ang inyong kapitan na naglilingkod sa ating barangay. Sana pagpatuloy nyo yung pagsuporta lahat ng gawain ng barangay. Ayun lamang at magandang umaga. Alright, okay mga kapares, yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Lalacan, Santa Maria, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat po kayo, Kap, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kap Aldrin, hanggat gusto mo. Wait.